Sa London, kinuha ng CIA agent na si Bill Pope ang isang duffel bag mula sa isang tindahan. Tinawagan niya ang kanyang asawa na si Jill, na nagtanong kung kailan siya uuwi, ngunit agad niyang napansin na may sumusunod sa kanya. Mabilis siyang sumakay at bumaba ng pampublikong bus upang mawala sa kanyang landas ang mga sumusunod sa kanya at nagnakaw ng motorsiklo. Sa CIA London Station, nagmamadaling pumunta sa surveillance room ang head of operations na si Quaker Wells nang mawala sa mga kamera si Bill, ngunit muli nila itong nakita, ngayon ay wala na ang duffel bag. Nakapansin muli siya ng isa pang lalaking sumusunod at lumabas sa train station at sumakay ng taxi, ngunit naiulat ng mga sumusunod sa kanya ang numero ng taxi sa kanilang leader. Sinimulang subaybayan ng tinaguriang anarchist na si Xavier Heimdall ang taxi. Ginamit ni Bill ang cellphone ng driver upang tawagan ang CIA, na nagbigay sa kanya ng lokasyon para sa extraction sa isang pantalan. Inilagay ng driver ang lokasyon sa GPS, ngunit nahack ni Xavier ang cellphone at binago ang ruta. Nang mapagtanto ni Bill kung nasaan siya, nasa likod na niya ang mga tauhan ni Xavier, pinatay ang driver at binaril ang mga gulong. Nakawala siya sa sasakyan at gumanti ng putok, ngunit agad siyang natrap at naubusan ng bala, habang papalapit ang mga tauhan ni Xavier. Samantala, dumating ang CIA ops team sa pantalan ngunit hindi nila nakita si Bill. Di nagtagal, nahuli si Bill at nagharap sila ni Xavier, na agad siyang tinorture gamit ang isang bagay at inutusan siyang sabihin ang lokasyon ng Dutchman. Tumanggi si Bill kaya ipinagpatuloy ni Xavier ang pagpapahirap, ipinasok ang kuryente sa kanyang bibig. Pagdating ng CIA sa tamang lokasyon, patay na si Bill sa kabila ng kanilang pagsisikap. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ng isang CIA agent si Dr. Mike Franks tungkol sa kanyang pananaliksik sa paglilipat ng alaala mula sa mga patay na tao patungo sa mga buhay. Nais siyang ipadala kaagad sa eroplano at planong dalhin ang lahat ng kanyang kagamitan. Kailangan na lamang nila ng isang paksa para sa eksperimento, ngunit may napili na si Dr. Franks sa kanyang isipan. Sa isang kulungan sa West Virginia, nalaman ng mga CIA agent ang tungkol sa napiling paksa, si Jericho Stewart, isang kriminal na baliw, na hindi marunong magproseso ng emosyon o makilala ang tama at mali dahil sa frontal lobe damage. Dinala ng warden ang mga ahente sa selda ni Jericho, kung saan siya ay nakatali sa leeg at nakabitin sa kisame. Sinabihan nila siyang oras na para umalis, ngunit tumanggi siya hanggat hindi pa siya kumakain, at binigyan niya ng sakit ng ulo ang mga ahente bago siya tuluyang patulugin gamit ang pampakalma. Lumipad sila patungong Dover Air Base sakay ng helikopter, kung saan nakipagkita sila kay Dr. Franks at muling umalis gamit ang eroplanong militar. Sa eroplano, nakatali si Jericho sa kama at kailangang pakakalmahin muli nang malaman niyang sasailalim siya sa operasyon. Tinanong siya ni Franks tungkol sa kanyang pinsala sa ulo noong bata pa siya, at ipinaliwanag ni Jericho na itinapon siya ng kanyang ama sa bintana ng kotse nang malaman nitong hindi siya tunay na anak. Nangako si Franks na aalagaan siya. Makikita naman sa TV ang panayam ni Piers Morgan at Xavier, na lumalabas na CEO ng Stoneharp Industries at kinasuhan ng pagtataksil ng pamahalaang Espanyol. Naniniwala si Xavier na makatarungan ang kanyang mga ginawa laban sa pamahalaang Espanyol, at nananawagan siya ng pandaigdigang revolusyon upang pabagsakin ang lahat ng gobyerno, dahil naniniwala siyang mga tiwaling sindikato lamang ang mga ito. Sa sandaling iyon, natukoy ng CIA si Elsa Mueller, dating miyembro ng German Special Forces, bilang isa sa mga tauhan ni Xavier. Paglapag ng eroplano ni Jericho sa London, dinala siya sa isang lihim na pasilidad ng CIA kung saan pinapanatiling buhay ni Wells at ng kanyang mga tauhan ang katawan ni Bill Pope. Natapos na rin nilang imapa ang neural pattern nito at balak nilang ilipat ito kay Jericho. Dinala si Jericho sa silid opera at sinimulan ang proseso. Gumawa sila ng butas sa kanyang ulo at gumamit ng fiber optics upang maghatid ng kuryente sa kanyang utak. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang nabigo ang operasyon at muntik nang mamatay si Jericho. Gusto ni Franks na itigil muna ang proseso, ngunit iniutos ni Wells na ipagpatuloy ito dahil wala siyang pakialam kung mabubuhay pa si Jericho o hindi. Di nagtagal, nagsimulang maging matatag ang kalagayan ni Jericho. Pagkatapos ng operasyon, nagising si Jericho na litong-lito at nakatali sa kama. Gusto ni Franks na bigyan siya ng oras upang makabawi, ngunit gusto ni Wells ng mga sagot kaagad.
Sinimulan niyang tanungin si Jericho tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at sa paghahanap ng isang hacker na nagngangalang Jan Strew, na kilala rin bilang Dutchman, na lumikha ng isang wormhole program na kayang lampasan ang lahat ng computer code sa utos ni Xavier. Gusto ng CIA na patayin ang Dutchman pero inisip ni Pope na maaari silang magtulungan, kaya itinago niya ito sa isang ligtas na bahay bago siya napatay. Galit na hinihimok ni Wells si Jericho na alalahanin ang mga alaala ni Pope upang malaman ang kinaroroonan ng Dutchman. At kahit may mga biglaang sulyap ng alaala si Jericho tungkol sa Dutchman, sinabi niyang wala siyang natatandaan. Naiinis at nadismaya si Wells, at sinabi kay Franks na nabigo ang panghabang buhay niyang trabaho, saka iniutos sa mga tauhan niya na alisin si Jericho. Bumalik siya sa kanyang control room kung saan muling pinanood ang isang video declaration mula sa Dutchman na humihiling ng asylum at 10 milyong dolyar kapalit ng wormhole. Habang abala ang mga ahente sa pagsubaybay sa kanya, makikita ang Dutchman na umaalis sa safe house matapos mainip sa paghihintay. Gumamit siya ng telepono sa isang laundromat upang tawagan si Jill, asawa ni Bill, at tanungin kung nasaan si Bill, saka nalaman niyang patay na ito. Eskortado si Jericho ng mga ahente nang hilingin ni Franks na makausap siya sandali. Binigyan siya nito ng tableta para sa kanyang pananakit ng ulo at sinabihang alagaan ang sarili, kasabay ng pagbibigay ng malungkot na tingin. Inihahatid si Jericho ng 2 ahente nang mapansin niyang kinakalikot ng isa sa kanila ang isang aparato, kaya nagsimula siyang magduda. Matapos magmaneho ng ilang sandali, nagawa ni Jericho na tanggalin ang isang piraso ng trim mula sa passenger door at ginamit iyon upang saksakin sa leeg ang driver, na naging dahilan para mawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga ng direkta sa paparating na kotse. Namatay agad sa lugar ang pangalawang ahente, ngunit nakarecover at nakalaya si Jericho. Hinihila niya palabas ang inosenteng driver mula sa kabilang kotse at inilagay ito sa likod ng CIA van bago sindihan ang kotse upang makakuha ng oras para makatakas. Pumunta siya pabalik sa bayan at pumasok sa isang burger joint, kinuha ang pagkain ng isang customer at isang inumin mula sa refrigerator, hindi pinapansin ang pagtutol ng mga may-ari. Sa labas, nilapitan niya ang ilang lalaki at inutusan silang ibigay ang kanilang van. Sinubukan siyang paalisin ng mga ito, pero pinakawalan ni Jericho ang marahas na pambubugbog bago tuluyang kunin ang van. Habang siya ay nagmamaneho at masayang sumasabay sa tugtog, biglang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ni Pope na nagdulot ng matinding sakit ng ulo. Dumiretso siya sa bahay ni Pope, tumalon sa bakod, at iniwasan ang mga kamera at security system gamit ang security access code ni Pope. Sa loob, nadatnan niyang natutulog si Jill, at sa isang mabilis na galaw, tinakpan niya ang bibig nito at tinali sa kama bago nagtungo sa kwarto ng anak ni Pope na si Emma. Habang binabalikan siya ng mga alaala ng pamilyang hindi siya kailanman nagkaroon, napagpasyahan niyang huwag gambolain si Emma. Nagsimulang guluhin ng mga alaala ang kanyang isipan, kaya pumunta siya sa banyo upang maghilamos. Doon, nakita niya ang sarili sa salamin bilang si Pope. Tinanong niya si Jill tungkol sa malaking bag ng pera mula sa kanyang alaala, ngunit wala itong ideya sa sinasabi niya. Kaya nagsimula siyang magnakaw ng mga gamit sa bahay. Nakakita ng pagkakataon si Jill at pinindot ang silent alarm na nag-abiso sa CIA. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang telepono, CIA ang nasa kabilang linya at humihingi ng control code. Ibinigay ni Jericho ang code at pinatay ang alarm, at kilala pa niya ang ahenteng tumatawag. Nakalaya si Jill at mabilis na nagtungo sa kwarto ni Emma, kung saan niya isinara at nilock ang pinto. Ngunit umalis na lamang si Jericho. Samantala, makikita si Xavier na galit sa Dutchman dahil sa pagtataksil at nagbabantang papatayin siya. Gumawa naman si Dutchman ng panibagong video, iniaalok na ibigay ang kanyang wormhole sa isang responsableng partido dahil ayaw niyang makipagtrabaho sa isang baliw tulad ni Xavier, at iniisip din niyang plano siyang patayin ng CIA. Dahil dito, nakipag-ugnayan siya sa Russian SBR dala ang kanyang alok at planong ipakita ang kakayahan ng wormhole makalipas ang ilang oras. Iniulat ni Jill sa pulisya ang panghihimasok ni Jericho, at agad na nakarating ang balita kay Wells na napagtantong gumagana ang eksperimento ni Frank at kailangang mahanap siya agad. Dinala ni Jericho ang mga ninakaw na gamit sa isang pawn shop at ginamit ang perang nakuha para bumili ng kape sa isang coffee shop kung saan nasuntok pa niya ang isang lalaki sa mukha. Paglabas, muling bumalik sa kanya ang mga alaala ni Pope na may kasamang nakakabulag na sakit ng ulo, kaya napagpasyahan niyang kumilos ayon dito.
Naalala niya ang isang aklatan kung saan itinago ni Pope ang bag ng pera, kaya tinuntun niya ang partikular na seksyon, ngunit wala na roon ang bag. Na-detect ng CIA na gumagamit siya ng Pope's ID para mag-login sa kanilang mga sistema, at nagpa siya si Wells na samantalahin ang pagkakataon upang masubaybayan ang kanyang lokasyon. Agad niyang napagtanto na sinusubaybayan niya si Dr. Franks. Nakipag-ugnayan si Wells kay Franks upang pagsabihan siya tungkol kay Jericho, ngunit biglang dumating si Jericho, humihingi ng mas maraming tableta dahil sumasakit ang ulo niya sa mga alaala. Nagpa siya silang pumunta sa isang pharmacy. Samantala, nakuha rin ni Xavier ang lokasyon ni Franks at hinahack ang mga kamera ng pharmacy upang obserbahan sila. Sa loob, inamin ni Jericho na naaapektuhan ng mga alaala ni Pope ang kanyang personalidad, kaya nakakaramdam siya ng mga emosyon at nakakapagpahayag sa mga paraang bago sa kanya. Ipinaliwanag ni Franks na ngayon lang siya nakakaranas ng ganitong emosyon, ngunit gusto ni Jericho na mawala ang mga ito dahil mas gusto niya ang dati niyang sarili. Nais ni Franks na magsagawa pa ng mas maraming pagsusuri bago magsimulang mawala ang mga alaala sa susunod na 48 oras. Pagkarinig nito, nagpa siya si Jericho na hanapin ang bag na may pera, at plano niyang gastusin ito lahat. Habang nangyayari ito, nakikinig ang CIA sa kanilang pag-uusap gamit ang cellphone ni Franks. Paglabas ni Jericho sa pharmacy, inatake siya ng mga ahente ng CIA, tinanikalaan, at isinakay sa isang kotse. Nakamasid si Elsa sa malapit at sinimulang sundan ang mga ahente. Habang patungo si Jericho sa CIA, nais malaman ni Wells mula kay Franks ang kalagayan ng pag-iisip nito. Ipinaliwanag ni Franks na naiimpluwensyahan si Jericho ng mga alaala at nakagawian ni Pope at iminungkahi niyang pagbigyan ang mga nais nito upang matagpuan ang Dutchman. Naalerto si Wells tungkol sa planong pag-atake ng Dutchman at sinisi si Franks sa pagpili ng isang psychopathic na tao para sa kanyang eksperimento. 3 oras bago ang itinakdang oras ng Dutchman, dinala si Jericho kay Wells na nangako sa kanya ng bag na may pera kapalit ng Dutchman. Bahagyang kumalma si Jericho, at nang inabutan siya ni Wells ng kamay para makipagkamay, bigla niya itong hinawakan at iginiit na tuparin ni Wells ang kanyang bahagi ng kasunduan. Gamit ang mga alaala ni Pope bilang gabay, pinangunahan ni Jericho sina Wells at iba pang mga ahente papunta sa Dutchman. Samantala, gumawa si Xavier ng peking red notice laban sa Dutchman, at tila nakunan siya ng mga kamera sa paliparan, dahilan upang maalerto ang seguridad. Nang matanggap ni Wells ang balita, binasura niya ang kasunduan niya kay Jericho at iniutos na dalhin ito, binaliwala ang hiling nito na ibigay ang pera. Pumunta si Wells at ang kanyang mga ahente sa paliparan habang si Jericho naman ay ibinabalik sa safe house. Ngunit pagdating ni Wells, napagtanto niyang hindi ang Dutchman ang taong hawak nila. Samantala, gumawa ng hakbang si Xavier. Hinahack niya ang kalapit na tulay, dahilan para huminto ang sasakyan ni Jericho, at agad niyang inaalerto si Elsa. Di nagtagal, isang grupo ng mga mamamatay tao ang nagpaputok sa sasakyan, agad na pinatay ang isang ahente. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Jericho mula sa sasakyan, kinuha ang baril ng isang ahente, at gumanti ng putok. Ngunit nang mapagtanto niyang napapaligiran siya, ninakaw niya ang isa pang sasakyan at tumawid sa tulay patungo sa tubig. Nakalabas siya sa sasakyan, ngunit bago iyon ay nasugatan ang kanyang binti dahil sa nabasag na salamin. Naiinis si Wells ngunit determinado siyang pigilan ang mga Ruso na makuha ang wormhole kaya't plano niyang palibutan at bantayan ang kanilang embahada. Isang oras bago ang deadline ng Dutchman, bumalik si Elsa kay Xavier na galit dahil nawalan siya hindi lang ng Dutchman kundi pati na rin kay Jericho. Umuwi sina Jill at Emma, ngunit naramdaman ni Jill na may kakaiba sa bahay. Kinuha niya ang isang baril mula sa kahon at dahan-dahan na bumaba sa basement kung saan hinarap niya si Jericho na ginagamot ang kanyang mga sugat. Nagtaka siya kung paano alam ni Jericho ang kanilang mga pangalan, at ipinaliwanag nito na itinanim sa kanyang utak ang mga alaala ni Pope, sabay pakite ng pilat. Hindi pa rin siya naniniwala, kaya nagsimulang ikwento ni Jericho ang mga bagay na tanging siya at si Pope lamang ang nakakaalam, at ipinaliwanag na hinahanap ng CIA ang isang tao mula sa kanyang mga alaala. Nangako siyang tatapusin lang ang ginagawa at aalis para hindi gambolain ang pamilya, at idinagdag na kahit gusto niya, hindi siya papayagan ni Pope na saktan sila. Di nagtagal, dumating na ang deadline ng Dutchman, at ginamit nito ang wormhole para i-hack ang isang submarine ng militar ng US, sabay activate ng kanilang sistema ng armas.
Sa kabila ng pagsisikap, hindi napigilan ng mga sundalo ang nuclear missile na kalaunan ay lumitaw sa ibabaw ng dagat. Habang nagsisimula ng magpanik ang lahat, pina-self-destruct ng Dutchman ang missile nang hindi pinapagana ang nuclear payload nito. Sa bahay ni Pope, nakita ni Jericho si Emma na papunta sa hardin at hindi niya napigilan na samahan ito. Tinanong siya ni Emma tungkol sa kanyang ama at nag-alala ito, ngunit nakita sila ni Jill mula sa kusina at dali-daling hinihila si Emma palayo sa kanya. Gusto ni Emma na manatili siya para maghapunan, ngunit iginiit ni Jill na umalis siya. Kaya inalok ni Jericho na siya na ang mag-asikaso ng waffles, gaya ng palaging ginagawa ni Pope. Pagkatapos, umalis siya. Pagkatapos ng hapunan, inimbitahan ni Emma si Jericho na samahan siyang magpiano. Matapos ang kaunting pangungumbinsi, pumayag si Jericho. Habang tinuturuan siya ni Emma ng isang tugtugin, nakatayo lang si Jill sa gilid at pinagmamasdan sila bago niya tawagin si Emma para matulog. Nais malaman ni Jill kung sino talaga siya, ngunit sa puntong iyon, wala talagang ideya si Jericho. Ipinaliwanag niya na palagi siyang naging kakaiba, parang may sakit ang isip pero nagsisimula nang baguhin siya ng mga alaala ni Pope at ipadama sa kanya ang mga bagay na hindi pa niya naranasan noon. Humiling si Jill ng karagdagang patunay, at ipinakita ni Jericho ang senyales na laging ginagawa ni Pope para ipaalala kay Jill na mahal niya ito. Nagsimulang maniwala si Jill, kaya tinanong niya ito tungkol sa kanilang araw ng kasal, at biglang bumalik sa kanya ang mga alaala, pinupuno siya ng damdamin. Sinabi niya kay Jill na talagang mahal siya ni Pope. Tumayo na siya para umalis, ngunit inalok siya ni Jill na doon na lang sa sopa matulog, at naalala ni Jericho ang maraming gabing doon natutulog si Pope. Di nagtagal, nakatanggap si Wells ng mga ulat tungkol sa pagsabog ng missile sa baybayin ng Portugal. Kinabukasan ng umaga, habang lumalabas ang balita sa telebisyon, dinadalhan ni Jill si Jericho ng tasa ng kape. Ang imahen sa tasa ay nag-trigger ng alaala tungkol sa aklatan ng unibersidad kung saan nagtatrabaho si Jill, kaya agarang humingi si Jericho ng sasakyan at susi ng aklatan, sabay pangako kay Jill na magiging ayos lang siya. Umalis si Jericho, at si Jill at Emma ay naglilinis nang biglang lumitaw si Elsa, may hawak na baril sa ulo ni Jill, at hinihingi kung nasaan si Jericho. Nakapasok si Jericho sa aklatan ng unibersidad at binuksan ang koleksyon ng mga bihirang aklat, kung saan kalaunan ay natagpuan niya ang bag ng pera na nakatago sa likod ng mga libro. Papalabas na sana siya nang humarap siya kay Xavier, na nakaupo ng tila walang pakialam, at agad niya itong naalala mula sa mga alaala ni Pope. Nangako si Jericho na maghihiganti siya ng kuryentehin siya ni Elsa, dahilan para mawalan siya ng malay. Samantala, nalaman ni Wells na may dumating na pangkat ng FSB sa lungsod at pinaghihinalaan niyang sila ay isang grab team na hinahabol ang Dutchman. Plano niyang harangin ang mga ito. Sakay ng isang chopper kasama ang pangkat ng CIA, dinala si Jericho sa isang kotse kung saan hawak na ng mga tauhan ni Xavier sina Jill at Emma bilang bihag. Hiningi ni Xavier na dalhin siya sa Dutchman, at itinuro ito ni Jericho. Sinimulan ni Wells na subaybayan ang pangkat ng FSB na sakay ng isang umaandar na truck, at iniutos niya sa kanyang mga tauhan na panatilihin ang distansya dahil kailangan niyang gamitin ang pangkat para matunten ang Dutchman. Dumating ang pangkat ng FSB sa pinagtatrabahuhan ni Jill, at nagsimulang pumwesto ang pangkat ng CIA. Ngunit nang makita nila sina Xavier at Jericho, iniutos ni Wells sa kanyang mga tauhan na patayin ang mga Ruso at dakpin si Jericho. Hinarap ng CIA ang pangkat ng FSB sa kalsada, at nagsimula ang matinding bakbakan. Binalaan ni Xavier na papatayin niya sina Jill at Emma, ngunit tiniyak ni Jericho na wala sa CIA ang Dutchman. Kaya't iniutos ni Xavier kay Elsa na hanapin ang Dutchman habang siya ay tumatakas. Sa lahat ng oras na ito, pinagmamasdan ng Dutchman ang nagaganap mula sa bintana. Sinundan ni na Elsa at isa pang lalaki si Jericho, ngunit sa halip na dalhin sila sa Dutchman, dinala niya sila sa isang laboratorio. Habang abala si Elsa, nagtapon si Jericho ng mga kemikal sa kanilang paanan, na nagpasabog ng isang malakas na pagsabog bago siya makatakas sa silid. Natagpuan niya ang Dutchman na nagtatago sa opisina ni Jill, at nangako siyang tutuparin ang kasunduan nila ni Pope. Ibinigay niya sa Dutchman ang kanyang pera at hiniling na ihanda ang wormhole. Sa sandaling iyon, biglang sumulpat si Elsa, na nakarecover mula sa pagsabog, at binaril si Jericho bago kinuha ang wormhole at pinatay ang Dutchman. Ngunit nakabawi si Jericho at pinatumba siya gamit ang isang paso, bago pa ulit-ulit na binugbog ang kanyang ulo. Kinuha niya ang wormhole at ninakaw ang isang nakaparadang ambulansya.
Dumating si Wells at ang kanyang mga tauhan sa opisina ni Jill at natagpo ang patay sina Elsa at ang Dutchman. Nalaman niya ang tungkol sa ninakaw na ambulansya at alam niyang nasa kamay ni Jericho ang wormhole. Tumawag si Jericho kay Xavier gamit ang cellphone ni Elsa, na ibinunyag na patay na siya. Hawak niya ang wormhole at nais makipagkasundo, ngunit iniisip ni Xavier na siya ang may bentahe at nagbanta na papatayin sina Jill at Emma kung hindi siya darating dala ang programa. Narinig ni Jericho si Wells na nakikipag-ugnayan sa kanya mula sa isang helikopter sa itaas na binalaan siyang huwag ibigay ang wormhole. Tumanggi si Jericho na tumigil dahil nasa panganib sina Jill at Emma, ngunit nahihirapan na siyang maalala ang kanilang mga pangalan habang humihina ang memory implant. Naniniwala si Franks na maaari nilang gawing permanente ang implant, ngunit kailangan ni Jericho na bumalik sa kanila at kalimutan sina Jill at Emma. Tumanggi si Jericho na iwan sila at nagpatuloy sa kanyang misyon. Di nagtagal, nagsimulang habulin ng maraming sasakyan ng pulisya ang ambulansya, ngunit pinilit ni Jericho ang isang truck na magdulot ng malagim na banggaan upang harangan ang buong kalsada. Habang papalapit sa kinaroroonan ni Xavier, kumuha siya ng palakol, saka binangga ang isa sa mga sasakyan ni Xavier, na pumatay ng isang lalaki. Tumalon siya mula sa van, dala ang palakol, at mabilis na sumugod sa van kung saan naroon si Jill. Pinatay niya ang isang lalaki at binaril ang isa pa. Matapos barilin ang huling tauhan ni Xavier, humarap siya kay Xavier mismo, na hawak si Emma at tinutukan ng baril. Ipinag-utos ni Xavier na ibigay ni Jericho ang flash drive, kaya't itinapon ito ni Jericho, na nagbigay daan kay Emma para makatakas. Binaril ni Xavier si Jericho ng maraming beses, dahilan para siya'y bumagsak, bago sumakay sa kanyang pribadong eroplano at lumipad habang parating si Wells sa helikopter. Sa loob ng eroplano, ginamit ni Xavier ang wormhole upang maglunsad ng missile papunta sa paliparan. Nalaman ni Wells ang tungkol sa papalapit na missile at sinisi ang naghihingalong si Jericho sa paghatak sa kanila sa kapahamakan, ngunit ibinunyag ni Jericho na pinaayos niya sa Dutchman ang wormhole upang ang unang pagpapaputok ni Xavier ay tatama sa sariling lokasyon nito. Ang missile ay lumiko sa kalagitnaan ng himpapawid at tumama sa eroplano ni Xavier, na pumatay sa kanya. Habang nakahandusay si Jericho, nagsimulang maglaho mula sa kanyang isipan ang mga alaala ni Pope. Ilang linggo ang lumipas, nakaligtas si Jericho sa pag-atake ngunit nawala ng lahat ng alaala. Dinala ni Wells at Frank sina Jill at Emma, umaasang muling mabubuhay ang ilang alaala ni Pope. Nang yakapin siya ni Emma, ginawa ni Jericho ang senyales ni Pope upang ipakita na mahal niya sila. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.